Isang malamig na umaga sa inyong lahat. Hihi, ang lamig. Sarap mambaluktot sa madaling araw. Kaya magpapaano tayo ngayon, papaararo. Papaararo natin yung talong para makasingaw. Kasi ang talong, yan ang gusto niyan, yung binubungkal-bungkal. Hindi kagaya ng ampalaya na ayaw nagagalaw. Yan, mas gusto nila yung kinikili-kiliti. Para makasingaw yung lupa. Ayun, nakaano na pala sila eh. Talagang ilamin na sa kitang kairin, makakain na lang eh. Bagong ahit ah. Ha? Huwag na pinila may eh. Ha? Kape? Wah, thank you. Oh. Yan. Yan ang daan ng tubig. Yes, ganda na. Para bukas papatubigan. Tuyo na eh. Bukas. Para ano, sakto yung daan ng tubig. Sana may daligan din pala ko na eh. Nasaktan lang to dun sa tubig ng irrigation. Kasi ilang araw din yun. Pero bawi na sila. Itang dadala ng dageta. Hindi pa masyado pa kakain eh. Kaya kiluluksuwang eh. Itang kada batangan. Dahil makamuldi itang akong balati niyang pilapil. Kanya mo nga ako eh masira. May iba pa na daw. Sarlanin, bulangan mo ka mo rin. Burakanan eh. Tanapin ka pa matagdanong. Punta akong magparan kayo. Binang tigil. Kaya lalagpas na dahil bakma no? Ay bali nakataas siya sa gitna. Parang sa ampalaya din. Para yung tubig mabilis. Hindi pa dali kayo pa kanyan. May itong ipandaan ng kanyan eh. Oo nga, sa gitna mataas. Para yung tubig hindi nakakalat. Lalaganasin nila yan. Ilalagay nila dito sa gitna tsaka dito sa puno. Ano pa lang po yan, almost 3 weeks. Nauna yan sa ampalaya eh. Ay, nauna pala yung ampalaya dyan. Yung ampalaya natin sa bukas. Isang buwan na bukas yung ampalaya natin. Ito 3 weeks. Pero actually dapat ano na yan, malalaki na. Medyo ano lang, madali lang ng ulan, tubig irrigation. Pero maganda na sila. Napanood siguro ni Kuya Tirso yung vlog kahapon. Maaga siya yun. Wah. Oh. Nax! Salamat men. Salamat po si Yan. Nakita mo yun ha? Dad, kita mo yun dad. Ikaw nauna na, yun o. Kinakabayo mo na. O yan o, ayun o. Oh, iwan ko na kayo at kailangan din ang gamot doon. Meron naman na silang almusal tsaka tanghalian. Maghapon nilang bibirahin to kasi ano eh, yung gitna lahat aararuhin yan. Bila ako ng gamot para doon sa ampalaya. Ating kan diesel Ken. Oh. Papatubig si Edwin bukas eh. Sabayan na ulit natin ng complete fertilizer.
wire oh. Nabili akong boom flower. Pwede ba yung boom flower lang? Yung almusal natin nyo. Tumalubya. Ha? Adobo. Wow. Ayos. At nasa lapag. Yan, kumuha sila ng, umorder sila ng tilapia pang pangat. Na doble oh. Maipa ano na lang kay Saldi. Maipadala na lang. Mag-i-spray muna tayo. Hindi namin natapos yung patubig dito kahapon. Meron pang natira. So siguro ngayon matatapos. Tapos doon tayo tututok sa dulo. Yan, yung pag-spray namin kung hindi kailangan, hindi kami nag-i-spray. Kaya nang lagi ko sinasabi, ayaw ng ampalaya yung luto sa gamot. Marami na silang maliliit na bunga. Yung ano, mga ganto. Yan. Yan, marami na yan. By January. Pero meron na silang mga bungang puno. Mga ganyan, marami na rin yan. Oh. Ganyan po ang bungang puno. Tumataba siya pero punggok. Mga pang-ulam. Marami ng ganyan. Pero yung maliliit na gatingting, yung marami na yun. Yun ang abangan natin sa January. Yan, mga bungang puno yan eh. Pero ito magandang klase na to. Yan, bungang puno. Ito yung marami oh. Yan. Tsaka yan. Sa ngayon kung di mo tititigan, di mo makikita yung bunga. Pero once na lumaki yan, makikita na yan. Kita na sa balag. Yung susunod nating patubig, lalagyan ulit natin ng pataba. Ayan, mag-umpisa na silang mabali sa taas. Yan po tayo magsisimulang mag-harvest pag nag-7 na. Kasalukuyan ng nag-7. Yan po yung tinatawag namin nag-7. Hanggat di sila nakakaakyat dyan. Marami na yan. Bago siguro matapos itong buwan na to, pipitasin natin yung mga bungang puno. Sa ngayon, yung isang drum halos sobra pa ng konti. Pero pagka kumapal na yan, ang spray natin kabilaan na. Sa ngayon, ang spray natin isang side lang eh. Pag nagkabilaan na tayo, yan, isa't kalahating drum na iuubusin yan or dalawa. Lagi po namin nilalagyan ng foliar yan. Tapos merong fungicide. Ito yung mga bungang puno. Ito yung pipitasin natin, siguro gawing katapusan na yan.
ito po yung papansinin nyo, pagka yung dahon ganyan malusog po yan. Pero pagka nakita nyo medyo kumukulubot na ganyan, nangungulubot, kumukulot, merong something doon, kundi overdose, kulang sa pataba. Pero kalimitan sobra sa gamot. Kaya kailangan lang yung pag-spray natin dyan, mild lang. Ako guys, sa experience ko na sa loob ng 5 taong pagpa-farming, yung dire-diretso po yun, walang tigil sa loob ng 5 taon. Hindi pa kami naka-encounter ng ahas sa loob ng taniman namin. Sa mga gilid-gilid meron, pero dito mismo sa tanim wala. Kasi ako sa pag-aaral ko lang, kasi yung halaman natin nai-sprayan yan, nakakaamoy sila ng gamot. Bukod pa doon, maingay, grass cutter, makina. Siguro nabubulaho yung ahas sa mga ganon, lalong lalo na yung gamot. Tapos laging maingay. Kaya hindi pa kami naka sa tanim mismo. Pero kung sa mga gilid-gilid na yan, madalas kami makakita ng ahas dyan. Oh, masarap yung almusal natin, oh. Atay balon-balunan. Kain po. Kain po. Ayaw. Kambing pala yung pinuntahan ka nung nakaraan dyan. Kambing. Yung pong nakawala dating malaki rito, nabenta na raw po, sabi ni Ate Chris. Yung malaki pare. Asa kanila yan? Oo po. Hindi ko lang alam kung gamit pagkabenta. Yung kutsilyo mo yan. Ay, sige. Bakit na yan? Tuloy-tuloy sa tayo. Tatanggal muna tayo ng bubong. Kain tayo, tanghalian na. Malapit nang matapos si Patrick. Isang tudling na lang, Trek, no? Pasadsad na yung isa yun. Tiin na lang. Kakahabol tayo dun sa kabila mamaya. Oh.
Dami ng kanin nyo. Battery yung sumandok. Sabaw. Masarap na yung ulo. Palagay ko hanggang sa kalahatian lang itong 100 meters na to. Made in Korea. Doon sa kalahatian ng balag. Tabi na natin ng konti para hindi na dadaanan. Naka-fix na dyan yan. Hindi na natin naalisin. Ayan, estimate ko lang yan doon sa kalahatian ng balag. 100 meters. Sakto lang. Sakto lang sa kalahati. Yan, diretso na yan. Hindi na natin puputulin. No? Sakto lang sa gitna. Kasi ang ano ko dito, sa hakbang ko, yung normal na hakbang, yung 100 meters, 130 na hakbang. Yan, para may idea kayo. Yung normal na lakad lang 130 na hakbang, 100 meters. Tapos sa pagtanim ng ampalaya, pagitan namin, lalakihan lang ng konti yung hakbang. Yung normal na hakbang, ganyan, ilalayo natin ng konti. Yan ang pagitan ng ampalaya. Okay. Patutubigan ni Patrick ngayon to. Tapos lilinisin natin tong isa na to para mapasadahan ulit ng tractor. Bumili na si Saldi ng pantanggal ng pulya para mailagay yung pang low speed. Nausap ba? Pre, lalayan mo yung bulan. Natagot sa pare. Ito yung kailangan mailagay. Dito naman tayo sa kabila habang ginagayak ng dalawa yung tractor.
Pagdating dito medyo mahina ng tubig eh. Pero mo yan, ang layo ng tinutulak niya, halos 150 meters ang tinutulak ng makina. Yun o. Hanggang bukas mayayari natin to para doon naman tayo sa kabila. Parang basal naman ulit ah. Pag ito guys natuloy, sumobra pa dun sa pangarap kong 1 hektaryang ampalaya, kasi by January makakapagtanim na tayo dito. Magpapang-abot po yan halos kalahating buwan lang ang pagitan. Pag natuloy ito, pati yung kay Saldi, nasa 1.6 hectares ang ampalayahan natin. Sa patnubay ng Panginoon, sana matuloy, sana walang maging aberya. Ayan, for the first time, ito yung pinakamalaking tanim naming ampalaya itong darating na 2025. At sana tuloy-tuloy. Kung sakaling tayo kumita, sakali mag 2 hektarya tayong ampalaya sakali. Tuloy ang expansion. Pare punta ka sa ron. Akin na pare doon. Pare punta ko. By January siguro overnight tayo dito pagkalakasan ng ampalaya. So ano guys, kita tayo bukas. Maraming salamat sa Hidset.